May lugar pa nga ba kung saan maaaring maging ligtas ang mga kababaihan? O sadyang ganito na ba talaga kasama ang ating mundo na ganoon na lamang kadaling gumawa ng isang krimen kahit sa isa pang mataong lugar? Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ilang linggo lang ang nakakaraan noong August 9, 2024, isang malagim na krimen ang naganap sa Kolkata, India na bumulabog hindi lamang sa kanilang bansa kundi maging sa buong mundo. Sa loob ng isa sa pinakalumang medical colleges sa lugar na isa ring hospital, natagpuan nila ang bangkay ng isang resident doctor na mukhang dumanas ng brutal na pagkamatay. Nadiskubre ito ng mga estudyanteng kakapasok lang sa seminar hall sa 3rd floor para sana sa kanilang klase. Pero sa halip, isang nakakakilabot na eksena ang bumungad sa kanila. Ang biktima ay kinilala bilang ang 31 years old na second-year postgraduate trainee na nagngangalang Dr. Momita Debnath. Nang panahong iyon, ginagawa niya ang kanyang residency sa RG Kar Medical College. Yun nga lang, isang malagim na kapalaran ang kanyang nadatnan dahil lang sa mga taong halang ang kaluluwa. Ang kasong ito ay kasalukuyan pang ongoing ang investigasyon pero may mga pag-aresto nang naganap at mga napangalan ng suspects. Ating alamin kung ano nga ba ang nangyari sa kaawa-awang doktor na ito at bakit parang pinagtatakpan ang kaso ng hospital na kanyang pinagtatrabahuan. Noong umaga ng August 9, araw ng Biyernes, pagkadiskubre nila ng bangkay ng doktor, agad nila itong ipinaalam sa kanyang mga magulang. Subalit ang isang bagay na nakakapagtaka, ang unang paliwanag ng hospital sa mga ito ay na hindi lang daw maganda ang pakiramdam ng kanilang anak. Siyempre nang narinig nila iyon, naguluhan ng mag-asawa at agad silang nagtanong kung ano ang ibig nilang sabihin. Pero ang sagot lang di umano ng staff ay hindi niya daw alam kasi hindi naman siya doktor. Sa pangamba ng mag-asawa, nagmadali silang pumunta sa hospital upang alamin para sa kanilang sarili kung ano talaga ang nangyari sa kaisa-isa nilang anak. Bago pa man sila makarating doon, nakatanggap sila muli ng isa pang tawag mula sa hospital at ng puntong iyon sinabi naman nila na ang anak daw nilang si Dr. Debnath ay nagpakamatay habang ito ay nasa trabaho. Ngunit syempre, yun ay isang kasinungalingan lamang dahil alam ng lahat ng mga nakakita kung ano ang totoong kalagayan ng katawan nito pagkadiskubre nila sa bangkay. Pati ang mga magulang ng doktor ay hindi rin makapaniwala dahil kilala nila ang kanilang anak. Walang kahit anumang indikasyon na ito ay depressed o may kinakaharap na mental health issues, kaya hindi talaga nila maintindihan kung paano nangyari iyon. Pagkarating nila sa hospital, doon lang nila nalaman ang totoong kalagayan at dinanas ni Dr. Debnath. Ayon sa mga nakasaksi, natagpuan itong walang suot na damit sa pangbabang bahagi ng kanyang katawan, puno ito ng mga pasa, may duguring tumutulo sa kanyang mga mata, bibig at sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Ayon pa sa mga ulat, ang pareho niyang mga binti ay nakabalikurin sa isang nakakakilabot na posisyon. Ito di umano ay posible lamang kung nabali ang kanyang buong balakang. Kaya kung iisiping mabuti, kung totoong kinitil niya ang sarili niyang buhay, paano naman niya binali ang kanyang katawan sa ganoong paraan? Sa galit ng mga magulang ng biktima, syempre hindi sila nag-atubiling questionin ang claims ng hospital na nagpakamatay nga ang kanilang anak. Bilang pagtugon naman sa kanilang reklamo, sumagot rin ang hospital at maging ang headmaster, nagsasabing siguro wala lang daw talaga sa katinuan ang kanilang anak kaya niya iyon ginawa. At i-emphasize ko lang na ng mga oras na iyon, hindi pa nila personal na nakikita ang katawan ng doktor dahil hindi sila pinahintulutan ng hospital na makalapit rito ng ilang oras. Dito pa lamang, makikita mo nang mukhang may pinagtatakpan talaga ang hospital at maging ang mga pulis na wari ba'y hindi nila gustong lumabas ang katotohanan sa mga nangyari. At ang pinaka-importante sa lahat ay kung sino-sino ang mga sangkot sa karumal-dumal na krimeng ito. Base sa kasaysayan ng India, minsan karaniwan nang nai-involve ang pulisya sa pagtakip ng kaso, lalo na kapag ang sangkot ay mayaman o maimpluwensyang tao. Kaya hindi imposible na ito rin ang nangyayari sa sitwasyon ngayon.
Isang araw bago ang pagkadiskubre ng bangkay noong August 8, 2024, pumasok si Dr. Debnaz sa pinagtatrabahuan niyang hospital para simulan ang kanyang 36-hour na shift. At para sa isang on-call na doktor, hindi ito madaling trabaho. Halos wala kang pahinga at tulog at kailangan mo ring siguraduhin na naaasikaso mo ang mga pangangailangan ng iyong pasyente kahit anumang oras. Sa kanilang hospital, halos ang lahat ng mga residenteng doktor ay naninirahan sa isang parang dorm. Isa lang itong simpleng building na hindi ganoon kamarangya pero sakto lang para pagpahingahan. Maliit lamang ang mga kwarto, minsan hindi pa ganoon kalinis at may kalayuan din mula sa hospital. Kaya kung ikaw ay nasa 36-hour na shift, kadalasan sobrang hassle na para umuwi para lamang matulog ng kahit konti. Dahil dito, mas pinipili na lamang ng mga karamihan sa mga doktor na manatili sa hospital para makapagpahinga. Isa pang hindi magandang reputasyon ng RG Carr Medical College, may maraming pagkakataon na ang mga babaeng residenteng doktor ay kinukumbinsi ng kanilang mga propesor para sa sexual na mga pabor. Ito ay maaari sa pamamagitan ng pamba-blackmail sa kanilang grado o di naman kaya ay para hindi gaanong pahirapan ang kanilang buhay habang nagtatrabaho sa hospital. Kapag tinanggihan naman nila ang mga hiling ng mga ito, pinaparusahan sila ng mga professor kung saan kinakailangan nilang magtrabaho ng mas mahabang oras at binibigyan din sila ng mas maraming task. At hindi lamang ito nangyayari sa kanilang eskwelahan. Sa katunayan, laganap na sa buong bansa ang ganoong kalakaran. Dahil dito ayon sa isang pag-aaral, halos 30% ng mga residenteng doktor sa India ay nakakaranas ng depresyon. Gayunpaman, si Dr. Debnaz ay hindi naman kasali doon. Siya kasi ay may matatag na personalidad at ito ang tipo ng tao na alam kung sino siya at kung ano ang kanyang gustong marating. Paglalarawan pa nga ng mga kaibigan at pamilya nito sa kanya, maliban sa pagiging matalino at masipag sa pag-aaral, magaling din itong makisama sa ibang tao. Hindi siya madaling sumuko sa kahit anumang problema at porsigido talaga sa buhay. Noong araw ng August 9, naghapunan pa nga ito kasama ng kanyang mga junior doctors mga bandang 2:00 ng madaling araw at mga bandang 3 a.m. nagdesisyon daw itong maghanap ng tahimik na lugar para magpahinga. Kadalasan sa isang hospital, meron silang mga kwarto na nakalaan talaga para pagpahingahan ng mga on-call doctors or nurses. Pero ang hospital na pinagtatrabahuan nito ay walang ganoong pasilidad. Dahil dito, nasa mga staff na kung saan sila makakahanap ng tahimik na lugar para umidlip bago sila tawagin para sa isang pasyente. Kaya ang ginawa ni Dr. Debnaz, nagpa siya di umano itong pumunta sa third floor na lecture room na sinuggest rin ng isa nilang kasamahan dahil sa mga ganoong oras, wala naman daw tao sa loob. Ang buong akala niya ng puntong iyon, makakapagpahinga siya o makakatulog doon ng maayos, pero lingid sa kanyang kaalaman, habang siya pala ay sumusubok na makaidlip ng konti, may mga kalalakihang pumasok sa loob na may masamang balak sa kanya. At paglabas nila ng kwarto, si Dr. Debnaz ay naiwan ng duguan, puno ng pasa at wala ng buhay. Ito ay pinagsamantalahan ng iilang mga lalaki bago nila ito tuluyang pinatay. Ilang oras pa ang lilipas, mga bandang 8:00 ng umaga, doon na natagpuan ng mga estudyante ang malamig ng bangkay ng doktor. At ayon sa mga ito, pagkakita pa lamang nila sa buong crime scene, malinaw na kaagad na hindi iyon pagpapakamatay kundi isang karumal-dumal na krimen. Paglalarawan pa nga ng mga saksi, halos may sugat daw ito mula ulo hanggang paa at may mga bakas din ito ng kagat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at muka. Bukod pa doon, may malalalim rin itong kalmot sa kanyang balat. Ayon naman sa kanyang autopsy report, nakasaad doon na ang kanyang ilong at bibig ay nakatikom at na maaaring nagpapahiwatig ito na ang kanyang ulo ay mukhang hinampas sa isang pader. Siguro, ginawa iyon ng mga salarin para pigilan siya makasigaw at makahingi ng tulong. Dagdag pa ng isang ekspertong tumingin sa kanyang mga labi, siguradong hinampas ito ng may malakas na puwersa sa puntong nabasag pa ang kanyang suot na salamin kung saan tumusok ang mga basag na glass sa kanyang mga mata. Ito actually ang dahilan kung bakit may tumutulong dugo mula roon. Maliban pa sa mga nabanggit, may natamo rin siyang mga sugat sa kanyang tiyan, paa at kahit sa kanyang mga daliri. Habang ang kanyang sakong, collarbone at pelvic bone naman ay pawang mga balirin.
Samantala, ang kanyang mga paa ay nabali na parang ito ay itinaas papunta sa kanyang ulo na halos ito ay nasa 90-degree angle na. Ang pinakahuli sa lahat, may sinuksok ring hair clip sa pribadong parte ng kanyang katawan. Sa kabuuan, ayon sa konklusyon ng autopsy report, ang 40 na injuries na natamo niya mula ulo, muka, leeg, braso at sa maselang bahagi ng kanyang katawan ay tumutugma sa mga pinsalang dulot ng puwersang pakikipagtalik o pananamantala at sigurado silang sexual itong inasulto. Itinala rin nila na ang pinaka-cause of death nito ay manual strangulation associated with smothering o ang pagsakal. Kaya ang lumalabas, kung sino man ang gumawa nito sa doktor ay mukhang tinake advantage talaga na ito ay tulog. Pagkagising niya dahil sa pag-atake, sinubukan pa nitong lumaban na pinapakita naman ng mga defensive wounds sa kanyang mga kamay. Pero malamang, sadyang madami at malakas lang talaga ang mga salarin na hindi nito nakaya ng protektahan ang kanyang sarili. Ang tanong lang na kailangang masagot ngayon, sino-sino ang gumawa nito at bakit nila ginawa iyon kay Dr. Debnath? Ang isa pang mahalagang tanong, bakit sinabi ng hospital sa kanyang mga magulang na siya ay nagpakamatay? Pagkatapos ng krimen, agad namang nagsimula ng investigasyon ang Kolkata Police kung saan pinag-aralan nila at tiningnan ang lahat ng anggulo sa kaso, pati na rin ang mga posibleng suspects. Dahil din walang CCTV sa seminar hall kung saan ginanap ang krimen, imposibleng makita nila kaagad kung sino ang mga sangkot. Sa kabila nun, may mga CCTV naman sa ibang lokasyon ng hospital na pwede nilang pag-aralan kagaya na lamang ng mga nasa hallway. At upang paliitin ang listahan ng mga posibleng suspect, nilista nila ang lahat ng mga nakita nilang tao sa CCTV na hindi nila nakita sa ibang bahagi ng hospital mga banda sa oras na ginanap ang krimen. Pagkatapos, tinipon nila ang lahat ng mga ito. Yun nga lang ang problema naman, syempre wala ni isa sa kanila ang gustong umamin na pumasok sila sa loob ng seminar hall. Kaya ng puntong iyon, ang inasahan na lamang nilang makakapagturo ng salarin ay ang tanging ebidensyang natagpuan nila sa crime scene na isang Bluetooth earbud. Naniniwala sila na kung kanino mang cellphone magkokonek ang earbud na iyon, siguradong nasa loob siya ng kwarto at isa sa mga salarin. Kaya dahil walang gustong umamin sa mga taong kanilang tinipon, ang ginawa na lamang nila ay kinumpiska nila ang mga cellphone ng mga ito at sinubukang tingnan kung kanino magkokonek ang earbud. Paisa-isa nilang chinek ang bawat cellphone hanggang ang isa sa mga ito ay automatic na nag-pair sa earbud. Ang cellphone na iyon ay pinagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Sanjay Roy. Inako naman niya na sa kanya nga ang earphone, gayunpaman agad nitong itinanggi na may kinalaman siya sa krimen. Dahil kinonsidera na nila ito bilang isa sa mga pangunahing suspect, nagpa siya naman ng mga otoridad na imbestigahan pa ang kanyang mga kilos ng masinsinan. Base sa surveillance footage, nakita nila itong pumasok sa building mga bandang 4 AM nang may suot na Bluetooth headphone set sa kanyang leeg. Pagkaraan ng 40 minutes, muli siyang namataan sa CCTV na palabas ng hospital pero ng pagkakataong iyon, wala na itong suot na Bluetooth headphone sa kanyang leeg. Ayon pa sa mga pulisya, noong araw na nahuli nila ito na siyang ang sumunod lamang na araw pagkatapos nangyari ang krimen, sobrang lasing pa rin daw ito na talagang maaamoy mo ang alak sa kanyang buong katawan. Pagkatapos nila itong kilalanin bilang isa sa mga suspect, agad siyang inaresto ng pulisya habang pinag-aaralan din ang background nito. Ayon sa kanilang pagsasaliksik, isa di umano itong aruganting tao. 4 na beses na itong nagpakasal sa iba't ibang babae kung saan ang una niyang 3 asawa ay iniwan siya sa kadahilan ng pisikal niya itong inaabuso. Ayon pa sa isang aligasyon, may pagkakataon pangaraw na binugbog niya ang kanyang buntis na asawa at pagkapanganak nito, nagresulta iyon sa napakaraming komplikasyon sa kanilang anak. Dagdag pa ng isa nitong biyanan, nasaksihan di umano niya ng personal ang pangbubugbog at pananakit ni Sanjay sa kanyang anak. Samantala, ang kanyang panghuling asawa naman ay namatay ng maaga dahil sa cancer. Pagbabahagi din ng isa sa mga ina ng kanyang asawa, madalas daw itong naglalasing at pagkatapos ay sinasaktan ng kanilang anak. May isang beses din na binugbog di umano niya ang 3 buwang buntis niyang asawa na nagresulta naman para ito ay makunan. Paliwanag pa niya, ang tanging dahilan lang di umano kung bakit sila pumayag na ipakasal ang anak nila rito
ay dahil sinabi daw ni Sanjay na nagtatrabaho siya para sa Kolkata Police na isang marangal namang posisyon. Bukod pa sa mga bagay na ito, may isang pagkakataon ding nasangkot naman ito sa pangmomolestya ng isa pang doktor sa hospital pero hindi ito nakatanggap ng kahit anumang parusa o kahit disciplinary action man lang. Totoong nagtatrabaho siya kasama ng pulisya, ngunit hindi ito isang police officer kundi isang civil volunteer lamang. Ito din ang dahilan kung bakit siya naka-assign sa state hospital para tumulong sa mga pasyente doon at gabayan sila sa tamang direksyon o kung anuman. Noong araw na ginanap ang krimen, nagpa siya daw itong makipag-inuman kasama ng isa sa mga kamag-anak ng isang pasyente sa hospital at kasabay din nun, nanood sila ng mga malalaswang video at violenting porn. Sa katunayan, may natagpuan ang mga otoridad na napakaraming explicit video sa cellphone nito na mukhang sadyang may addiction lang ito sa mga ganoong bagay. Ngayon, pinapaniwalaan ng mga otoridad na pagkatapos nilang manood ng malalaswang video, dumiretso na ito sa seminar hall sa may 3rd floor kung saan nagpapahinga si Dr. Debnath. Posibleng nakita niya itong pumunta doon o di naman kaya ay may nagsabi sa kanya na nandoon ang biktima. Pagkaraan ng 40 minutes, saka lang ito bumalik sa kanyang dorm o police barracks kung tinatawag. Bukod sa pagpunas ng iilan sa mga dugo sa crime scene, halos wala na itong ginawa pang ibang bagay para subukan man lang itago ang ginawa niyang krimen. Ni hindi man lang nga niya nilabhan ang damit na suot niya noong araw ng pagpatay. Kaya base sa lahat ng mga ebidensya, halos walang kaduda-duda na isa nga siya sa pumatay at gumahasa sa doktor. Ang nakakataas kilay lang sa pagpapalabas ng report sa pagkahuli ni Sanjay para bang ipinapahiwatig ng mga pulisya na ito lamang ang natatanging suspect sa krimen. Ni hindi man lang nila sinabi na may hinahanap pa silang ibang suspects at naalam rin nila na may iba pang taong involved sa kaso. Kaya ang lumalabas, totoong may pinoprotektahan silang mga taong may malalaking pangalan o di naman kaya ay gusto lang nilang matapos na ang investigasyon kaagad-agad. Sa kabutihang palad, napansin din naman ito ng mga tao at agad nilang kinestyon ang salaysay na iyon ng pulisya. Nakalagay din kasi sa autopsy report ng biktima na may natagpo ang 150 grams na similya sa kanyang katawan. Paliwanag pa ng isang doktor, ang ganoong karaming similya ay imposibleng magmula lamang sa isang tao kaya sa makatuwid, nagpapahiwatig ito ng pagkasangkot ng sobra sa 3 o higit pa sa 5 mga kalalakihan. Ayon sa mga ibang nagtatrabaho din sa hospital, malaki ang posibilidad na ang iba pang gumawa nito ay isa ring intern o mga doktor na may koneksyon ang pamilya sa mga politiko. Dahil pagkatapos di umunong matagpuan ang bakay ng biktima, may iilang taong nagtatrabaho doon na lumipad kaagad papunta sa ibang bansa. Kaya inisip nilang either may alam sila sa krimen o di naman kaya ay sangkot sila doon. Gayunpaman, bagaman may mga pangalang umiikot-ikot na online dahil wala pang matibay na ebidensya laban sa kanila, hindi pa ito nire-release ng mga otoridad. Sa kabilang banda naman, marami din ang nagsasabi na malaki ang posibilidad na walang ibang saksi ang nagsasalita dahil malamang tinatakot at pinagbabantaan na ang mga ito ng mga makapangyarihang tao na hindi na rin naman bago sa bansang India. Isa nga iyon sa dahilan kung bakit taon-taon maraming kaso ang hindi pa nasusolba. Samantala, pagkahuli naman ng mga pulisya kay Sanjay, may nakita di umano silang mga scratch marks sa kanyang katawan na nagmamatch sa balat at blood samples ni Dr. Debnath. Pero pag tinatanong naman siya tungkol doon, sumasagot lang daw ito na bitayin nyo na lang ako kung gusto nyo. Hindi niya inaako ang krimen, subalit wala rin daw siyang pakialam kung ano man ang gustong gawin ng mga pulisya sa kanya. Dito pa lamang, sadyang makikita mo na sa paraan ng kanyang pagsagot kung gaano talaga ito kaarogante. Ang ina naman nito ay nagbahagi din ng salaysay kung saan sinabi niya na kung totoong may kasalanan daw ang kanyang anak, then dapat lang naharapin niya ang nararapat sa kanyang parusa dahil wala na rin di umano siyang magagawa kasi nangyari na ang krimen. Pagkalipas naman ng ilang araw pa, pati ang CBI o Central Bureau of Investigation ay nangialam na rin sa pag-iimbestiga ng kaso. Ito ang katumbas ng NBI sa bansang India. Ang isang aspeto ng kaso na tinutukan nila ay ang malaman kung may kinalaman ba ang hospital sa krimen o kung totoo bang tinatago nila ang katotohanan. Kasi kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ang RG Kar Medical College ay isang state-funded hospital. Ibig sabihin,
buwis ng mga tao ang nagpapatakbo rito. Sa kabila nun, kilala ang hospital na ito sa pagiging mandarambong. Ayon pa sa Times of India, ang hospital ay madalas mang-scam ng mga may sakit nilang pasyente kung saan halimbawa na lamang kapag may isang pasyenteng gustong magpagamot agad, pwede silang magbayad para unahin silang asikasuhin ng mga doktor. Tinitake advantage din ng mga matataas na tao sa hospital ang pagkadesperado ng mga mamamayan na mailigtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Bukod pa doon, marami din ang nagsasabi na sangkot din daw ang hospital sa isang sindikato na nagsasagawa ng mga drug trafficking, sex trafficking, organ trafficking at iba pa. Ang tinuturo nilang namumuno rito ay ang mismong principal ng medical college na nagngangalang Sandeep Ghosh. Sa ilalim ng kanyang supervision, pinapahintulutan niyang mangyari ang mga nabanggit na krimen kanina at sinusuportahan din di umano ito ng mga malalaking politiko. Kung sino man ang kumontra sa kanilang ginagawa ay tinatakot nilang papaalisin sa hospital o di naman kaya ay ibabagsak sa eskwelahan na ang ibig sabihin mawawalan sila ng pagkakataong maging doktor. Nagpatuloy ang sistemang iyon hanggang nung nakaraang buwan lamang, July 2024, isang buwan bago nangyari ang krimen, matapang na nagprotesta si Dr. Debnath laban dito. Mula daw noon, nakaranas na ang doktor ng matinding harassment sa hospital at wala ring sinong staff administrator o department ang sumubok man lang na tulungan siya. Nang puntong iyon, napagtantunan niya na kapag nagpatuloy pa ang ganoong pagtrato nila sa kanya, siguradong mahihirapan siyang gawin ang kanyang trabaho at maaaring mahirapan din siyang makatapos. Dahil sa problemang iyon, humingi daw ito ng tulong sa kanyang mga magulang at nobyo kung saan pinayuhan muna siya ng mga ito na kumolekta muna ng ebidensya laban sa hospital tungkol sa mga ginagawa nilang kababalaghan para kung sakali man di umanong maging malala ang mga bagay, pwede niya silang labanan sa korte ng legal. Ngayon, ang mga sumusunod ay ayon naman sa mga alegasyon na nakasaad sa isang article na nilikom ng mga taong pinag-aaralan ng kaso. Ayon sa kanila, nang napag-alaman daw ng department ang kanyang mga ginagawa, inireport nila ito sa mga politikong tumutulong din sa hospital. Doon na sila nagdesisyon na ayusin ang problema sa pamamagitan ng sarili nilang paraan bago pa ito mawala sa kanilang kontrol, at pinapatunayan daw ito ng mga sumusunod ng pangyayari. Bago ang araw ng krimen, may pasyente pang nakalagay sa harap mismo na kwarto ng seminar hall pero sa kung anumang dahilan, inilipat iyon sa ibang kwarto. May mga alegasyon din na nakatanggap daw talaga ng instructions ang ibang staff na walang sinuman ang pwedeng pumunta sa seminar hall o sa floor na iyon mga banda sa oras na nangyari ang krimen. Upang hindi rin maging kahina-hinala ang pagkamatay ni Dr. Debnath at magbukas pa ng maraming katanungan kung bakit ito pinatay, ginamit nilang paraan ang panggagahasa para iiwas ang investigasyon sa totoong ginagawa ng hospital. Kasi sa tingin nila ang kasong iyon ay karaniwan namang nangyayari sa India. At si Sanjay, bagaman totoong bahagi ito ng buong plano, ginagamit lang din siya ng iba pa para sumalo ng responsibilidad sa buong krimen at upang maprotektahan ang ibang sangkot. Maraming tao ang sumusuporta at naniniwala sa alegasyong ito dahil malaki naman talaga ang posibilidad na mangyari iyon at wala ring mabuting reputasyon ang hospital sa kabuuan. Sa katunayan, kung titingnan mo rin ang history nito, makikita mo ang iilang kahina-hinalang kamatayan ng mga estudyante, doktor or intern sa loob ng hospital na idineklara lamang nila bilang pagpapakamatay o di naman kaya ay unresolved cases. Halimbawa na lamang doon ay ang kaso ng 25 years old na medical student na si Sumitra Biswas noong 2001 kung saan natagpuan itong nakabigti sa kisame sa loob ng kanyang kwarto. Mabilis na isinarado ng mga pulisya ang kaso bilang pagkitil ng sarili niyang buhay. Gayunpaman, sinasabi ng kanyang mga kaibigan na hindi iyon ang totoong nangyari. Dagdag pa ng ina ng biktima, pinatay daw ang kanyang anak pagkadiskubre niya ng mga pornographic rings na nagaganap sa loob ng campus. At nang nagsalita siya tungkol rito, doon na ito nakaranas ng mga pagbabanta hanggang sa ito nga ay namatay. Pagkaraan lamang ng 2 taon, isang parehong kaso din ang naganap nang ang isang staff naman na nagtatrabaho sa hospital ay tumalon mula sa bubong nito pagkatapos niyang laslasin ang kanyang puso. At kagaya ng huling kaso na banggit, marami din ang nagduda sa kanyang kamatayan pero hindi na iyon inimbestigahan pa ng malalim ng mga otoridad.
Kaya kung hindi pa ito nagpapakita na may kahina-hinalang ginagawa ang hospital, pakinggan nyo ito. Ilang araw pagkatapos ng krimen, agad na napas siyang magsagawa ang hospital ng renovation doon mismo sa 3rd floor kung saan ginanap ang pagpatay. Nawari ba'y may gusto talaga silang pagtakpan o itago? Dahil ang kasong ito ay higit pa sa panggagahasa at pagpatay, maraming tao ang nagsimulang magprotesta sa India upang humiling ng katarungan para sa yumaong doktor. Alam nilang kung tatahimik lamang ang lahat, walang mangyayari at posible ring makatakas na lamang ang mga suspect. Kaya hinikayat din nila ang lahat na may alam sa kaso na magsalita o kahit mag-post man lang anonymously para lumabas ang tunay na katotohanan sa nangyari. Sa gitna ng investigasyon, nagbigay naman ng salaysay ang principal ng hospital na si Sandeep Ghosh tungkol sa kaso. Ayon sa kanya, hindi daw niya matanggap ang mga nakukuha niyang kritisismo at pamamahiya sa social media. Naniniwala siya di umano na ang lahat ng mga comments ay paninira lamang, walang katotohanan at hindi naman daw talaga ito nangyari. Iyon daw ang dahilan kung bakit siya nag-resign 3 araw lamang pagkatapos ng krimen. Dagdag pa niya, ang doktor daw na namatay ay itinuturing na niyang parang anak kaya aalis na lamang ito sa pwesto. Gayunpaman, kahit umalis na ito sa hospital, pagkaraan lang ng 4 na oras, nakakuha ito kaagad ng panibagong trabaho bilang principal pa din sa iba namang state medical college sa parehong syudad. Kaya kung iisipin, parang hindi naman talaga ito nag-resign. Lumayo lang siya sa problema at parang na-promote pa nga ito kasi mas napunta siya sa mas magandang paaralan. Nagpapakita din ito na kung sino mang politiko ang pumoprotekta sa kanya, mukhang may malakas talaga itong kapangyarihan at impluwensya. Buti na lang ang mga estudyante sa bago niyang nilipatan ay hindi naman basta-basta na lang ito tinanggap. Para sa kanila, kung hindi nga niya maproprotektahan ang mga estudyante sa dati niyang paaralan, paano pa kaya dito? Sa ngayon, ang pinaka-latest na update sa kanya, humiling daw ito ng proteksyon mula sa Kolkata Court dahil may natatanggap siyang mga banta sa kanyang buhay. Hanggang sa araw na ito, patuloy pa rin ang pagpoprotesta ng mga tao hindi lamang sa India kundi maging sa ibang bahagi ng mundo upang manawagan ng hustisya. Gusto rin nilang iparating sa lahat na kailangang mas paigihin pa ang mga panuntunan sa kahit anumang kumpanya pagdating sa proteksyon sa mga kababaihan laban sa mga ganitong klaseng pagtrato. Sa ngayon, hindi pa natin alam ang magiging kahinatnan ng kasong ito, kung mahuhuli pa ba ang lahat ng mga suspects o hindi at kung sila ba ay mapaparusahan. Ang masasabi ko lang, hanggat may mga taong handang ipaglaban kung ano ang tama, mananaig pa rin naman ang kabutihan at katotohanan sa huli. Kung sakali mang magtagumpay ang mga taong ipaglaban ng hustisya, base sa batas at sa kabigatan ng krimen, maaaring makatanggap ang salarin ng parusang kamatayan o di naman kaya ay habang buhay na pagkakakulong. Si Dr. Debnath ay isang babaeng may malakas ng paninindigan sa tama at mali. Nagtrabaho ito bilang isang doktor para makatulong sa mga nangangailangan, pero sa kasamaang palad, napapalibutan siya ng isang environment kung saan hindi ligtas ang isang babae. Naway makuha niya ang nararapat na hustisya at sana magbayad din ng lahat ng taong sangkot sa krimeng ito kahit ano pang estado nila sa buhay. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.